Dahil sa trauma at depresyon na dulot nito sa mga maiiwan ng biktima, malaking problema kung ituring ang suicide. Sa taas ng incidence, isa ito sa mga tinututukan ng ating kagawaran. Tumutok dahil ang ilang mga tanong tungkol sa suicide at maging sa epilepsy, sasagutin sa ilang saglit lamang. Ako po si Dr. Rio Magpantay. At ako naman ang inyong athlete nurse, Janice Lagman. Tara na! Simula na! Kumonsulta na! Dahil dito, laging The doctor is in. Marami tayong papel sa buhay. Kaibigan, asawa, breadwinner, OFW. Ngayon, may panibago tayong papel. Ang labanan ang mga epidemya mula sa ibang bansa. Kaya i-fill up ng wasto ang papel na ito at alamin ang mga sintomas. Kaya nating panatilihing ligtas ang ating bansa kung lahat tayo gagampanan ang ating papel. Welcome back to The Doctor is In. Ang ilang impormasyon tungkol sa epilepsy at National Epilepsy Awareness Month mapapanood natin sa presentation na ito. Ang epilepsy o kilala rin bilang seizure disorder ay isang neurological condition na nakakaapekto sa ating nervous system. Ito ay ang pagkaantala ng mga electrical signals sa neurons. Ayon sa tala ng epilepsy.com, 65 million ang bilang ng mga taong may epilepsy sa buong mundo. Hindi madaling ma-diagnose ang pagkakaroon ng sakit na ito at kadalasan ay hindi kapansin-pansin ang mga sintomas. Kaya naman mahalagang malaman ang first aid na maaaring gawin kung sakaling maka-encounter ng taong inaatake ng epilepsy. Una, huwag iiwan ang taong inaatake. Alamin kung gaano tumatagal ang pag-atake. Pangalawa, bigyan ng malawak na lugar ang pasyente sa pamamagitan ng paglalayo ng mga bagay at mga taong nakapaligid dito. Pangatlo, huwag pigilin ang paggalaw nito ngunit suportahan ang ulo sa pagkakabagok. Tumawag sa ospital upang makahingi ng agarang tulong. Ang epilepsy ay maaaring magamot basta't sundin lamang ang payo ng mga doktor. Isa na nga sa naging pasyente nito ay si Ms. Nitz de Duque, isang media practitioner at ito ang kanyang istorya. My name is Nitz de Duque. Epileptic ako since I was 6. For epileptics, you will know this. Yung sasakit yung ulo mo. Bigla ka nalang babaksak, maraming bawal. Bawal mag-swimming, bawal mag-drive, bawal magtrabaho ng malayo, bawal magpagod. And for the longest time, yun ang challenges sa akin when I was young. So 6 years old growing up, I was diagnosed with epilepsy. I don't know how it happened. Basta nagising na lang ako sa ospital, doon ako tinakbo. At sinabi sa akin, ang magulang ko, epileptic ka, ito inumin mo. So since I was 6 years old until a certain time, years, more than 20, 30 years, I was on 300 milligrams of diphenylhydantoin a day. Growing up, kesyo, hindi ako dapat kumuha ng course ng MASCOM. Yung mga matitinding kurso na which will involve a lot of
energy because nga I am an epileptic. Library science daw ang aking course. Growing up also in college, she wanted me to attend a school nearby. No, I want to ride far away. I wanted to go to UP. Kasi yun yung in thing then. But they didn't like me to go to UP because of certain restrictions. So I was anyway, my family is very conservative, so doon ako linagay sa UST. It was very limiting. I didn't like to be treated as special. But what can I do, you know? When you're an epileptic, you have to... Even schools are very careful about students wanting to take a normal PE courses. When I started going to work, I wanted to do something that I like doing, which is writing and reporting. And my parents didn't like that because malayo ang pupuntahan, Malabon, Novaliches, Bulacan. They didn't like that. But I said, no eh. Just because I'm an epileptic, I cannot do those things. It cannot be eh. It cannot be. I mean, I have to live with myself. I have dreams. I have passions. There are things I wanted. And I want to sleep with myself at night happy. So the things that made me happy, even if I were epileptic, was going after what I wanted. Never saying no. When you get into something, you invest yourself in it. That's the whole point. That's the whole point. I am me. I don't like being treated special. Being an epileptic should not stop you from being what you want to be, learning what you like. A disease? Okay, it's a nervous disorder, yes, but it's not a disease. It's not something you will die of, okay? Ang mga misconceptions dyan is hereditary daw. No, it's not. I've seen several doctors. It's never been proven. It's not something you should be ashamed of. Being an epileptic didn't make me less as a person, as a student, as a female, and now as a professional, it doesn't make me any less. Right now, I'm no longer on medication. Happy thought for a long time. My last attack was when I gave birth to my second child. I had 2 children. 2 daughters, delivered cesarean. Cesarean pa. Maybe because I got myself healthy. I've never been seen as an epileptic for a long time now by my peers. Going south naman tayo ngayong gabi para sa Labuan Public Hospital. Tukuyin ang kanilang equipment at programs at alamin kung bakit maaring sabihin na ganyan dapat ang ospital. Sa huling bahagi ng ating Zamboanga trip, tunguhin natin ang isang maliit ngunit fast-rising na ospital. Na-establish siya noong 1975, Section 40 of Presidential Decree 1177, an act establishing a 10-bed hospital in Labuan, Zamboanga City, and also serves as the extension hospital of Zamboanga City Medical Center. It serves about 10 barangays ng Zamboanga City yun. Recodo, Ayala, Patalon hanggang dito sa Labuan. Tapos yun, sa Del Norte, yung Sibuco, Zamboanga Del Norte, siniserve niya rin. So it's about 10 barangays plus 1 municipality of Zamboanga Del Norte in the west coast of Zamboanga City. This hospital is located about 40 kilometers from Zamboanga City Medical Center from the city. Kinikater niya, estimatedly about 120,000 yung population. Mostly, patients catered to are simple fishermen, farmers, sika drivers, mga ganyan. Kumbaga sa kumpanya, startup na may tuturing ang Labuan Public Hospital. Gayunpaman, hindi sila umaatras sa mga panahon na tulong at serbisyo nila ay kailangan. So yung bed capacity niya is actually 10 beds. Pero sa ngayon, dahil sa nag-expand siya nga, nag-expand yung main building, especially sa mga wards. So, kayang-kaya na niya mag-contain ng 20, 21, 22 beds. So, may 22 beds doon ngayon. Pero ang implementing talaga namin is 10 beds lang. Doctor to patient ratio 1:5 noon. Ngayon, may 3 doctors na. Plus myself, so 4. So, kung i-consider lang 3 doctors, so parang 1:3. Ngayon, we compose about 50 personnel na. Tapos hopefully with the completion of the tranches, magiging 100 plus personnel, 113
personnel. So magkakaroon ng mga doctors, specialists. So makakomplete na yun. At syempre, para mas ma-improve pa ang kanilang services, iba't ibang mga hakbang din ang ginagawa ng ospital para ma-improve ang kanilang facilities. So kung pagpasok tayo, makita niyo man yung isang building na yung gitnang building, yun yung original building, nag-iisang building. So ngayon, 3 building na, this building, plus yung OPDR complex na nasa pinaka-front, kasi itong admin building. Aesthetically, mas gumanda yung hospital, maliwalas through the years. Health Facilities Enhancement Program has really contributed a lot. Nadagdagan din yung mga equipments niya. May x-ray na, may hospital beds especially, doon na rin. May generator, nadagdagan yung generator, so may 2 generator na kami. May mga equipments din sa laboratory na idagdag din yata. Through EDSPEP pa rin. Sa emergency room, meron din. The hospital kasi is operating as a primary care hospital. Parang to level 1. Actually, may operating room siya, may delivery room, labor room, in existence na. So, andyan siya. So, hopefully, within this year, ma-fill up na namin yung mga basic specialties like OB-GYN, surgery, internal medicine. Pediatrics, meron na kami. So, meron ng specialista para sa mga bata. Vision mission goal namin na maging isang fully level 1 hospital. At bagamat marami pang development na kailangan, patuloy na ginagampanan ng staff ng ospital ang kanilang tungkulin. Tinutugunan nila ng buong puso ang pangangailangan ng mga pasyente. Kaya naman maganda ang feedback ng mga pasyente sa kanila. Merong mga regional level recognitions for carrying out the task of the Department of Health. We are aspiring to be a Red Orchid within this year. So ngayon parang White Orchid pa lang yata kami. Pero hopefully within this year, complied na yun. Generally, maganda naman ang feedback. Yun lang, may mga request sana, dagdagan pa yung doktor, ma-enhance pa yung capability. Basically, the clamor na improve yung mga hospitals, andyan na, dumarating na, human resource, infra, and all others to support the growth of the hospital, capacity-wise, human resource complement-wise, pati physical infra and equipment-wise. It's all coming, and hopefully we could implement it well and effectively and soonest, so that eventually this will redound to the communities that the Labuan Public Hospital serves. Malayo pa ang tatahaki ng Labuan Public Hospital sa usapin ng pasilidad. Ang daan na patuloy nilang tinatahak sa kabila ng mga pagsubok na dala ng kanilang patuloy na efforts para sa improvement. At syempre, palagi maaasahan ng kanilang staff na buong pusong tumutulong sa kanilang mga pasyente. Kaya naman, maaari nating sabihin na ganyan dapat ang ospital. Abangan niyo po ang iba naming bibisitahin na government hospitals sa mga susunod na episodes. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang The Doctor is In. Pormang-porma. Asin. Original. Asin. Imported. Asin. Yan nabili mong iodized salt. As in din ba? Di lahat ng iodized salt, sakto ang iodine. Bilhin ang may tatak saktong iodine. Sa asin, siguradong sakto sa iodine. Asin. Mga misis, saktong iodine sa asin ba yan? Asin. Isang paalala mula sa DOH. Matinding dagok para sa isang pamilya kung ang isa nilang miyembro ay mag-suicide. Kaya naman, tinututukan ng kagawaran ng kalusugan ang issue ng suicide at possible causes nito. Para dyan, makakasama natin si Miss Maria Celi Gonzalez, isang DOH accredited rehab practitioner at certified community mental health worker. Cel, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Dok. Napakahalaga ng role mo ngayong gabi dahil gusto nating ipaintindi sa ating mga nanonood ngayon at iba pa nating mga kasamahan sa bahay kung ano ba ang halaga ng isang pamilya. Dahil dito, makikita natin kung ang isang tao pag nagsusuicide, ang pamilya ay apektado. Opo.
Ano ba ang dahilan kung bakit nagsusuicide ang mga tao? May dalawang klase po ng factor kung bakit nagsusuicide ang mga tao. Yung number 1 po is yung mental health problem na tinatawag, o yung isa naman, yung susunod naman is physical disability. Sa mental health po, ito ay binuubo ng iba't ibang factor. Number 1 is depression, alcohol dependence, psychiatric disorder, personality disorder. Or sa physical naman po, pwedeng cancer, HIV, o mga neurological disorder. So napakahalaga pala din na pangalagaan mo ang iyong katawan, no, physically, Yes. para hindi ito makapagdulot ng mga dahilan upang i-end mo ang buhay mo na napakahalaga naman talaga. Opo. Dahil karamihan po kasi ng nagsusuicide, ibig nga ng suicide is talagang pagtangkang pagpatay sa sarili o talagang intensyon na pagpatay sa sarili. Okay. Kung yung mga taong nagko-commit nito ay hindi sila educated, wala silang kaalaman, pati yung pamilya, tuloy-tuloy ang pag-atake nito. So, importante na kapag ang tao ay nakaisip o gumawa ng pagtangkang pagpatay sa sarili, emergency room ng General Hospital ang kailangan nilang puntahan o yung mga custodial care facility na nag-handle ng ganitong mga pag-atake o kondisyon. Kanina kasi nabanggit ko na ang pamilya napakahalaga, napaka-importante, no? Ano sa tingin mo ang nagiging dahilan at ano ang dapat gawin ng ating mga kasamahan sa bahay, our parents, even the siblings, yung mga brothers and sisters natin, para mapanatili yung magandang relationships? At paano natin makikita ng ating kapatid, magulang, or mga mahal sa buhay ay may mga simptomas na sa tingin natin ay pwede niyang gawin ang mag-suicide? Okay. Simptomas yung stress, sobrang stress, depression, and then hindi na kumakain, hindi natutulog, very anxious, anxiety, no, hindi mapakali, at nagsasabi sila na gusto nilang magpakamatay. Pag ba ang isang tao nagsabi na, alam mo, gusto ko nang magpakamatay, sabay iyak, sabay sabi ng mga problema, is there a chance na malaki talaga ang posibilidad na i-end niya yung buhay niya? Pag nagsabi po ang isang tao na gusto ko nang magpakamatay o gusto ko nang mamatay, wag na wag po nating babaliwalain yung sinabi niyang yon. Okay. At hindi rin po natin kailangan i-judge na ikaw, iniisip mo lang yan. Ang importante is kapag may tao na lumapit sa'yo o tumawag sa'yo na sinabi niyang gusto niya nang magpakamatay, automatic yon. Kailangan wag mong bibitawan yung taong yon. Marami ring natatakot na kausapin yung taong nagtangka na mag-suicide. Parang naiilang sila na sabihin na may magtanong. Maganda po na itanong o alamin kung ano yung nasa isip ng taong yun para at least alam mo kung ano ang gagawin mo at hindi mo nga siya bibitawan para po siyang emergency case. Meron ba tayong mga datos kung gaano nakataas ang suicide rate dito sa ating bansa? At ano-ano ba yung mga edad na, kumbaga saan mas marami ang nagpapakamatay? Wala po tayong datos dito ngayon sa Pilipinas. Ngunit sa WHO, ang second po siya, leading cause of death. Pangalawa po siya. Really? Yes. According to WHO, ang edad po ay 15 to 29 years old. At global problem po ito. So buong mundo may problema ito. 800,000 per year ang namamatay because of suicide. 800,000 per year all over the world. Yes. And kung isusuma nyo po, 40 seconds, every 40 seconds, may nagko-commit ng suicide. Saan ba natin pwedeng idulog ang mga ganitong klase ng tao o depression? Okay. Marami pong DOH-accredited acute psychiatric facility o custodial care. Meron din pong mga ospital, emergency room, kasi ito ay isang emergency case. Okay. Marami po tayong 400 po ata ang psychiatrists natin dito sa Pilipinas. Marami rin po tayong mga community mental health worker. So, pwede po silang lumapit sa mga doktor, psychiatrists, community mental health worker, or even DOH, alam ko po. Marami naman talaga sa DOH sa mga mental health institutions. Ang minsan lang kasi ang kulang sa atin yung kaalaman, no? Kung paano pa tayo lalapit sa isang profesional. Kasi akala natin, lalong-lalo na yung iba nating mga kasamahan, na pag lumapit ka sa psychiatrist, meron ka ng, alam mo na, topak, ganun ang term nila.
Kaya nahihiya silang pumunta. Okay. Hindi naman po ibig sabihin na lalapit tayo sa mga professional ay meron na po tayong kondisyon sa pag-iisip. Yes. Maganda, ito po ay kondisyon sa pag-iisip na kailangan idulog sa espesyalista. Napakaganda lahat ng mga sinabi mo. Sel, gusto ko naman sanang bigyan ka ng pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga manonood. Maaari nyo po kaming, ako po ay nagtatrabaho sa One Algon Place Foundation. Meron po kaming website, www.onealgonplace.com.ph. Maaari nyo po kaming tawagan sa 0917-5555-030 para po namin kayo'y matulungan. Maraming salamat, Sel. Alam ko malaki ang naitulong mo sa ating mga nanonood ngayong gabi. Maraming salamat at sana dumami pa ang mga katulad mo na community mental health workers. Certified at that. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang konsultahan ng bayan. Marami tayong papel sa buhay. Kaibigan, asawa, breadwinner, OFW. Ngayon, may panibago tayong papel. Ang labanan ang mga epidemya mula sa ibang bansa. Kaya i-fill up ng wasto ang papel na ito at alamin ang mga sintomas. Kaya nating panatilihing ligtas ang ating bansa kung lahat tayo gagampanan ang ating papel. Muli na namang nagdaan ang isang informative at interesting na kabanata ng konsultahan ng bayan. Sana ay marami kayong natutuhan sa ating pagsasama ngayong Sabado. At hangad namin kayong makasamang muli. Para sa ating medical at health concerns, laging maaasahan ng Department of Health o Kagawaran ng Kalusugan. Kaya naman patuloy ang efforts ng Kagawaran ng Kalusugan para ma-improve ang serbisyo ng mga ito. Kung mayroon pa kayong karagdagang katanungan o nais makipag-ugnayan hinggil sa paksa ngayon, tumawag lamang sa 651-7800, local 2829, o bumisita sa DOH website sa www.doh.gov.ph. Ako po ang inyong lingkod, Doc Rio Magpantay ng Kagawaran ng Kalusugan. We would like to thank Ergo Contracts Philippines for our tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. At maaari silang tawagan sa 843-1177 at bisitahin ang kanilang website www.ergocontracts.com. I would like to thank Guess for my clothes and accessories and Dr. 6 Foronda for my skin. I'm Janice Lagman, your athlete nurse. Ang tabayanan ng susunod na edisyon ng programang ito na laging The Doctor is In.